Hello, hello. Sir, so ibig sabihin, pinlano mo na, kaya may recordings ka, ganyan. Parang kumbaga alam mo na dito na dadating. At sa inaga ko, hindi ko naisip na dati sa punto na akong kagat yung Bakit simula pa lang, Jeff, hindi ko naisip na umalis ka lang para hindi ko ma-involve dito. Kasi baka balikan ka yung mga ano mo yan. gawin sila sa akin. Gawin man siya, gawin sa akin na hindi maganda. Itong araw na to. At sa mga media po ulit, maraming salamat po sa oras na inilaan po ninyo sa amin, sa paghihintay po ninyo sa amin. At hinihintay po namin, bakit ho may nagpapaliwanag doon na wala pa kaming sinasabi. Ano ho? Napanood din namin kahit papaano. Siguro po, upo muna tayo o upo muna. Nagpatawag po kami ng Preston dahil po sa mga nalaman natin na korupsyon o lagayan scheme sa ahensya magmula po sa DOTR, sa LTFRB, papunta daw po ito ayon doon sa aking nabasa papunta sa Office of the President, and may mga certain congressmen na involved po dito. So, isa ito sa mga dahilan kung bakit kami sumisigaw pa. Noong mga panahon na hirap ang aming sektor, ang sektor ng transportasyon, yung aming mga testigo natakot dahil sa banta, sa kanilang kaligtasan. Actually, mahirap din ngayon yung kalagayan po natin, lalong-lalo na ho kami. Siguro, bakit wala ka upuan? Ibig sabihin, bakit hindi ka kasama rito? Siguro, bibigyan na lang kita ng microphone. Bago ho yung ano natin, doon muna sa Tawid Pasada na pinagmamalaki po nila doon sa presscon ngayon na nabasa din namin na katapat po namin ngayon. Karamon, konting ano lang doon sa Tawid Pasada mo, bago yung habang humihinga ng malalim yung ating kasama. Si Karamon po. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ay continuation nung una natin na meeting dito, yung tungkol sa Tawid Pasada po. Yung Tawid Pasada po nung makaraang taon na pamimigay, malaki po yung violation ni Attorney Sona Roser Tamayo at saka yung Attorney Tony Elisa Tangesinpa. Nilabag po nila yung LTFRB Board Resolution 046. Na ang sinasabi po doon, dapat ang LTFRB, tinitingnan nila yung mga qualified beneficiary na dapat magkaroon ng fuel subsidy voucher. Ang nangyari po yung mga patay na unit ng Global Transport Service Cooperative, kamukha po ng unit ko, yung TSM 915, na taong 2016, yung huling rehistro, hindi na tumatakbo noong taong 2017, nagkaroon ng fuel subsidy at inubra sa land bank ang pera. Ang masama po nito, nagpadala ng show cause order ng LTFRB at inimbestigahan yung kooperatiba, pero yung LTFRB NCR hindi sinama sa investigasyon. Kaya ako ay hindi hihinto sa labang ito dahil si Attorney Sona Roser Tamayo ay may paglabag sa batas, yung Republic Act 3019 Section 3E, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at isang uri dito ng great misconduct. Ang sabi sa great misconduct is great if it involves any additional element of corruption, willful intent to violate the laws or disregard established laws. Dinisregard niya yung LTFRB Board Resolution 046 dahil hindi niya inalam yung mga qualified beneficiary ng Tawid Pasada. Kaya kayo ngayon, meron mga fuel subsidy ngayon na merong iba wala.
Dahil nag-iingat kasi ngayon. Dahil nabuko ko na yung sindikatong ila. Ngayon, nag-hearing kami sa LTFRB noong September 28. Inamin ng kooperatiba na kinupra yung pera sa labak ng mga patay na unit. Pero sinasabi nila hindi raw pwedeng kuprahin. Ngayon, kailangan nila, yung sinabi nila, inamin, kinupra sa labak yung pera. Kaya ngayon, mananagot sila sa batas sa kaso ng malversation ng public fund. Yung mga abogado ng LTFRB NCR, si Atty. Sona Rosetta Bayo at saka si Atty. Tony De Silvatan, kasama na yung manager ng land bank na si Josephine Santiago. Mananagot kayo, sasampahan ko kayo ng kaso sa Ombudsman ng Violation of Republic 3019 Section 3E dahil hindi kayo sinasama sa investigasyon ng LTFRB. Ina-out kayo. Magkakaroon ba ng sindikato na kukuha yung pera sa land bank kung hindi nagsimula sa inyo? Kung hindi nyo in-approve? Tama. Sanay na ako sa mga kaso. Marami na akong kinasuhan. Tatrabahuin ko kayo. Pati yung kooperatiba na yan, malversation of public fund, marami kayong nilulustay na pera. Yun lang ang sa akin. Pura kutiba. Maraming salamat, Paramount. Kung hinatihan tayo, baka hindi ka na nagsalita, ano? Ayun Wala eh. akong nakakarating, ano? Kahit pamasahe, yung attaching case mo, walang laman. Pura kutiba lang. Dokumento lang. Pura kutiba lang nang nakinabang. Ulit tayo, ano? Kasi wala pang wega, wala pang rally. Relax lang po tayo, mga kasama. Ano? Dadating po tayo dyan. Huwag mo na kayo sumugod. Ano? Parang awa dyan. Ang dami yung marami pang parating. Ang makakasama po natin ngayon, eh, medyo mabigat po itong laban na to. Mga kamanibela, sa media, sa taong bayan. Dahil dito po, yung sinisigaw natin noon na korupsyon, mismong galing po sa ahensya, mismong halos katikip ng kanyang bituka, mismong nandoon sa top position, ang magsisiwalag po ng kung anuman po ang kalakaran sa loob ng ahensya, ng DOTR, ng LTFRB, at doon pa sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang ating pong makakasama ngayon ay Executive Assistant ni Chairman, ex-Executive Assistant na ni Chairman Chopilo Guadis III, ang chairman po ng LTFRB. Nung panahon na yon, itong panahon na to, actually, nire-assign siya at mukhang na-demote. Ang ating pong makakasama, ang dating Executive Assistant ni Chairman Guadis, si Jeffrey Tumbado. Tumbado. Dito po sa ating mga sasabihin ay bago ang lahat, I was advised by my lawyer na bago ako magsalita at i-bunyag yung corruption dyan sa LTFRB, until such time na makapag-file ako ng graft and corruption charges, definitely this week, saka po ako makakapag-salita at makakapag-asundo sa taong bayan. Yan po. Hindi ko magsasalita. Sasalita. Yung pwede ba nating malaman ngayon, Jeff, kung paano tayo nag-come up dito sa presscon na to, saan nanggaling itong lagayan scheme na to, ano ba yung scheme, saan ba nagsimula? Yun ang gusto nating malaman dito sa presscon na ito, kahit na in general, mailabas na muna natin na itong mga ebidensya na ito. Siguro Mar, hindi ko masyado ilalahad kasi Tama. sinasabi sa akin ng abogado mo na baka magkaroon ng Saan ito nagsimula? Paano? Yung gano'n na lang ang natin, ang pwede nating sabihin kung Papyaw lang, papyaw. kung ano yung nagsimula nito, yung schema, yun ang gusto nating malaman. Yun ang ano lang.
resort ko, pero pinagdabi lang ko. Nag-umpisa ito for March. March. Yung ilaw po ha, parang napilot. Yun, nag-uusap kami. Regular dating ko sa kanya. Tapos, medyo nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na yung ano ang dapat na makapag-benefit sa amin. But then, sabi ko nga, pagpapatuloy ko ito, kasi nga, ang advice sa akin ng abogado, hindi ko muna pwede lahat ng ano. Pero, ayan na po, Maki, I hope you understand. Oo. Alan. Dito na lang, Jeff, no, para hindi masyadong pinali. Gaano katalamak na lang ang korupsyon sa LTFRB? Sobra, Yes. maabot niya hanggang Malacanang. Yun. So, kung talaga, without naming names, bakit sinabi mo umaabot? Paano umaabot? Sabi, kanya na divorce siya. Pero, until such time. Sir, from CNN Philippines, sir, kahit hindi mo bigay yung details, anong program, saan dumadaan? Parang kahit generic lang, paano po kayo na-involve sa corruption? Paano na-involve ng mga officials? Pag-isuyo. Pag-isuyo sa akin na ito, pupunta, masikasuhin mo. Ayun, hanggang sa regular na yung mga siguro, halos araw-araw may mga ganyan na ako nilalapitan, ako ang pinubulungan. But then nililinaw ko, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Kung wala naglalagay, wala namang ganyan eh. Pero yeah. So, nililinaw ko, walang nanghihingi. Hindi, pero ito, Jeff, ay may basbas niya. Yung nangyayari na ito, may basbas ng liderato ng LTFRB. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya. I mean, may instruction din from higher ups. Hindi lang, alam ko para sa akin I believe victim din to si Chairman. Victim rin. Dahil may instruction daw from higher ups na Ganun ang gawin. ano ba yung SOP? Ano yung SOP? I cannot Ano ba ito? Nagkakabayaran? May binibigay na pera? lagay. Lagay for unwarranted benefits po. Kapalit ng so lagay, kapalit ng Kapalit ng ayos ng papel. Ano Ano ang ba papel? priority ka? Operatiba. Ano ba ito? Praktika, ruta? Sa akin ang sinatawag ko, ruta per se, special permit per se. So, nilagayan, kapalit ng ano yung inaayos? Yung ruta, tapos yung ruta, yung modification ng proud. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha ng daan na ito, lalo na sa probinsya. Pag-request ka, modification ng proud. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapadalihan kahit hindi pwede, hanapin mo. Tapos, Yun na yun. Kano? Dito pala, sandali. Pinakamalaki. Sir, so magkano usapan dito, Jeff? Price range mula sa magkano hanggang kaano kalaki yung pinag-usapang pera dito? 5 billion? For what? Per transaction. 5 million for what? Kasi 5 million is a big money. Hindi na Para saan yun? Para sa ruta pa lang. Approval Ruta of lang ba? round. Ano pa yung ibang lagayan? Para saan? special permit, mapping and solution, substitution, tapos board resolution, per unit, bus, Franchise sir, magkano kaya? franchise, ganun din same amount. 5 million. So, bibigay ng 5 million. One down? Hindi siya one down. Kumbaga, hindi una, tapos pag nanduna, kumbaga kami. So, yun ang muna ang mga, yun ang muna po.
Jeff, Yung 5 million, kanino na pupunta? Yan, isang specific na instances na mayroong nagpaayos tapos ay may nangyaring lagayan. Isang specific lang. Isang specific lang ng insidente na ang mga nagkaayusan. Mike, sure, Mike. Isang specific lang. Sa office yan lahat. Sa office ang bigayan ng pera? Sa LTFRB mismo? Tapos pagbigayan? Sa audio recorded conversation. Also recorded. Hello. Sir, so ibig sabihin, pinlano mo na, kaya may recordings ka, ganyan. Parang kumbaga alam mo na dito na dadating. At sa inaga ko, hindi ko naisip na dati sa puto na magkagat yung never. Bakit simula pa lang, Jeff, hindi mo naisip na umalis ka lang para hindi ko ma-involve dito. Kasi baka balikan ka yung mga, alam mo yan. Di ba? Gawin sila sa akin. Gawin man siya. Gawin sa akin na